Magandang umaga sa inyong lahat mga ka-farmers. So time check na naman po tayo sa ating mga pananim na ampalaya, kung saan tag isang dampal na mga ka-farmers, no? And then ang iba hindi pa aabot dahil po sa stress siguro ng konti. Ayan na po sila, ating 11 days old na ampalaya. So mga maganda na po silang tingnan kasi nag-umpisa na silang gumagapang, no, sa lupa. So yan, malinis na at maganda na po silang tingnan. So dalawang beses na po ito nating napapadiligan, no, ng tubig, fertilizer. So mamaya magpapadilig tayo ng tubig. So dito banda hindi nararo dahil ano po, may mga puno po ng kahoy. So ang aming ginagawa din, binubungka lang namin gamit ang earth auger and then pala para malagyan ng lupa, no, na malapit sa puno. So ngayon ito na, maganda na din, oh, na gapang na din. Yan. So hindi pa kami din nakapag-install ng tie wire, baka mamaya pa mga farmers. So ikot-ikot lang muna tayo para ma-monitor natin kung ano ang mga kakulangan, no? Yan. Maganda-ganda na tingnan kasi mga malalaki-laki na ang mga puno ng ating ampalaya. So ulitin ko, dalawang beses na po kahapon, no, ang nadidiligan natin ng fertilizer ang ating ampalaya, kaya basa pa ang puno. And then ngayon banlawan natin ng tubig para mahuhugasan and ano po sa ilalim, no, abot sa ilalim ang fertilizer. So maraming nagtatanong sa akin kung granule pwede ba daw. Yes, pwede, pero siguraduhin nating may ulan. Kaya mga ka-farmers, para sa akin, advice ko lang sa inyo, no, na mga ampalaya farmers, mas maganda na lulusawin natin kasi matag-araw man at tag-init, diretsong mapakinabangan ang nutrients sa fertilizer na mayroon ang available ng mga nutrients, kaysa isaboy lang natin dyan or takpan lang ng lupa. So matagal nilang mapakinabangan kasi pag kung walang ulan hindi siya malulusaw. Okay lang siguro mga ka-farmers kung halimbawa ibabaon mo tulad nito, no, mga 4 inches paikot yung tambakan ng lupa din basain ng tubig, pwede. Pero pag halimbawa walang mas maganda lulusawin, idilig diretso sa puno, pasundan ng tubig, yun ang maganda. So 11 days old na ampalaya, isang dampal na kapin, no, nasa tag 14 na kadahon. Ang iba labis na, ang iba 8 pa, yung mga ganyan 8 pa ang dahon na malalapad. 2, 4, 6, 8 na mag-10 na ang ang iba marami-rami na ang dahon kasi malaki-laki na ang gapang. So yun, maganda na po silang tingnan. So kita-kita, unti-unti na natin nakikita, no, ang ating pinagpagurang mga pananim na sa gayon ay maganda na ang kanilang tubo. Sana nga magpapatuloy po ang pagtubo nila, no, na magandang tingnan. Yan. So yun po ang ginagawa natin palagi sa mga pananim natin. Pag nandito tayo, every morning nag-ikot ako kahit sa wala pang mga tanim dyan, niikutan ko. So abot ako rin mga ka-farmers, no, sa pag-iikot mga tagkalahating oras, no? So mas maganda na ma-monitor ang ating mga halamang pananim. Yan mga ka-farmers. Matataas ng iba, oh, parang nasa 2 dampal na. Kasi sa umaga hindi siya diretso sikatan ng araw, pag bandang mga alas 8 lang, no, kaya maganda na ang tubo, oh, mataas. Ayun po.
Kakatuwa ng tingnan mga ka-farmers, no, ang kanilang hitsura, kasi para sa akin maganda na silang tingnan. 11 days old ang ating ampalaya. So sa likuran ng mga buli diyan nakatanim ang ating bell pepper. Diyan natin tatanim ang ating mga bell pepper or siling sigang. So dito ang ampalaya. So ang lawak ng ating ampalaya mga ka-farmers, siguro may kumulang 2 hektarya, no? Yun ang estimate natin kasi nasa 6,000 po ito kapuno. Yan. Ito ang gilid, simula tayo, galing tayo doon, no? Napakalinis. Kunti lang ang damo. So mamayang hapon siguro magpapa-spray tayo din eh. Maganda ang mukha sa nadidiligan. Yan. So napakainit mga ka-farmers. Alas 7 pa lang, sobrang init na. Yan ang ating ginagawa. So kung halimbawa kayo din may tanim, yan pwede nyo gayahin ang aking ginagawa na i-check nyo palagi nyo ang mga tanim sa umaga. Iikutan, i-monitor para makakita kung anong kakulangan. Kung may mga pag-atake ba ng uod o ibabang mga insekto or may sakit na ba silang mga fungus, mas maganda, no, na ma-monitor natin. Okay, so yun na siguro ang may share at may bahagi ko sa inyo, sa inyong lahat. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye bye and God bless. Thank you.